Magandang umaga, Kaped at kay DJ at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Opo, ano ho ba ang definisyon nitong pyroclastic density currents, sir? Well, ang unang tawag dyan noong unang panahon ay pyroclastic flow. Ito po ay mga pagkilos pababa, paggulong ng abo at bato na may kasamang gas sa dalisdis ng isang bulkan. Kadalasan po, ang mga pyroclastic density current o pyroclastic flow ay sanhi ng pag-itsa ng malakas na pagsabog ng bulkan at babagsak ito sa dalisdis, yung mga abo at bato. Pero meron ding mga pagkakataon tulad po nung isang araw sa Mayon Volcano na hindi po sumabog talaga ang bulkan, kundi ang mga deposito ng lava na nakabitin sa gilid ng bulkan dahil po sunod-sunod pa rin ang pagtabo ng dagdag na lava ay natapyas po, nahulog po siya, collapse. At ito po ay tinatawag nating lava-fed, lava collapse-fed pyroclastic density current. Sa mga Ilocano, ang tawag nila doon ay usmon. Opo, nung panahon po, kasi nung panahon ng pinatubo, Direktor, parang hindi ho natin narinig itong gantong uri ng klasifikasyon. Although dati, meron na hong pyroclastic materials kung tawagin. So, Tama po. go ahead, Director. Tama ka, Kaped, kasi nung unang panahon, ang mga volcanologists, ang tawag lang natin dyan ay pyroclastic flow. Pagulong ng mga pyroclastic materials, ang pyroclastic material ang tawag ay basag-basag na mga bato, mga abo, ito na yung malalaki. Pero binago po kasi sa international community, volcanological community, ang terminolohiya. So yung pyroclastic flow po, isa lang yan sa tipo ng pyroclastic density current. Ito po yung mga gumugulong ng mabilis. Yung isa pang tinatawag na pyroclastic density current minsan yung base surge, no? Ito ay pahalang naman o horizontal ang pagsabog. Kaya tama ang pagkatandaan nyo, hindi ginagamit yung terminolohiyang pyroclastic density current nung panahon na pinatubo. Opo. Kasi nga po over the weekend may misconception na pumutok, sumabog yung bulkan kaya po sa mga visuals nito parang may abo nga na napaka-lawak ng kanyang coverage. So sir, ito pong pangyayaring ito ay maaari din pong mangyari sa Taal Volcano halimbawa o maging sa Canlaon? Opo, pero ang mekanismo ng nangyayari sa Canlaon, dahil po mainly pagsabog lang, iniitsa ang mga deposito pataas, siyempre babagsak din naman galing sa area yon, gugulong siya. Hindi po lava flow ang inilalabas ng Canlaon Volcano sa kasalukuyan. Pero sa ngayon, dalawang klase ang pyroclastic density current. Una, pag sumabog ng pataas, vertical, may explosion po talaga yon. O di kaya ay pagbagsak ng lava o pagtapyas ng lava na nasa dalisdis ng bulkan. Sa Taal po ba, ano po ang kanyang characteristics po naman kumpara dito po sa Mayon? Ang sa Taal po, pwede po siyang magkaroon ng pyroclastic density current mula doon sa bunganga niya pababa ng isla. Kaya lang, dahil mababa ang Taal Volcano at malaki ang bunganga, mga 2 kilometro, imbes na vertical ang explosion niya, minsan may pagka-horizontal ang trajectory. Ang tawag namin doon ay base surge. Mas pilik Hello, sir. mag-cross ng water. Pakiulit po, sir. Hello? Opo, pakiulit po naman kayo po yung naputol kasi nga po, ang bunganga nito ay 2 kilometro po ang kanyang diametro. Opo, go ahead, sir. Go ahead. Dahil malapad po ang bunganga ng Taal, imbes na idiretso pataas, kumpara kung makipot ang crater tulad ng Mayon o Canlaon, merong pahalang horizontal ang kanyang pagsabog. Parang baga sa baril, yung isang pistol o rifle matayog siya, disabog ang tile. Pahalang din meron. Delikado po yon sa buhay ng mga tao kasi tumatawid po yon sa Taal Lake at umaabot sa mainland ng paligid ng Taal. Kaya yun po ang atin talagang kinatakutan sa Taal Volcano.
Opo. So ito ho bang inyong paliwanag na ito, pwede po sa aming pakakaunawa na para bagang dito po sa Mayon, kasi nga po nagbubuga ito ng nagbabagang mga bato, hindi ho ba, at putek. Kapag ito'y nandoon sa dalisdis ng bulkan at pagkatapos magkaroon po dito ng paggalaw yung mga nandidiyan na naiipon, kapag yan ay bumagsak na pababa ng bulkan, para itong lumilikha nga po ng parang mga pagbabangga-bangga ng mga gantong uri po ng bato at lupa na nagiging parang alikabok. Ganun ho ba yun? Tama po yun. Parang landslide lang yan na Mhm. galing sa bulkan na Mhm. tuyo. Tuyo, may gas, mainit pa. Kaya pwedeng mamatay ang tao sa asphyxiation, Mhm. nawawalan ng hininga, pwede ring malapnos ng konti, pero talagang pag natabunan ka, doon ka nawawalan ng oxygen. Kasi pag Mhm. makapal po yung abo, Mhm. ubos ang oxygen, mamamatay ka sa parang ano ka, nawalan ng hininga. Opo. So kumbaga nga po, parang ano ito, Direktor, yung landslide ano ho, pero ito mga bato at mga lupa na nanggagaling sa bulkan na iba yung kanyang karakter naman kapag ito po ay ay nagkaroon po ng current no pababa, ang kanyang klase ng kanyang alikabok, ito po, fatal na ito. Kumbaga, iba ho itong parang, kumbaga, nagkakaroon na po ito ng ano, ng, alam niyo ho yun, yung, ano bang description doon, yung, Asphyxiation, opo, nawawalan ng mm, hangin. opo, ganun po ang kanyang karakter, kumbaga, dito ho sa pangyayaring ito, no? Opo, Kapit. And of Mm-mm. course, gusto ko lang din linawin sa ating mga kababayan, kaya nga may danger zone na tayong pinapairal. Mm-mm. Kahit walang hindi explosive ang kasalukuyang eruption ng Mayon, yung pagulong ng mga bato at naging alikabok ay nakakamatay. Kaya talagang nire-recommenda namin kahit nasa alert level 3 lang ang Mayon, Mm-mm. yung permanent danger zone, lalong-lalo na sa dalisdis na doon nagdideposito ng lava. Kasi unstable po yan. Pwedeng magkaroon ng pyroclastic density current. Mm. Tawag natin dyan ay pyroclastic flow noong unang panahon. Mm. O ozone sa Bicol, delikado sa buhay. At pangalawa, yung wala sa danger zone, yung malanghap ang abo nakakasama sa ating katawan. Mm. At siyempre, sa pangmatagalan, pag nasa loob na ng abo ng ating lungs, ang mga abo, ay Mm. masama po yan in the long term. Opo. So ito rin po, kapag po naipon na itong mga ibinubugang bato at lupa diyan na nanggagaling sa bulkan, kapag naman umulan ng pagkalakas-lakas at dumaloy sa dalisdis, yun na po naman yung lahar na ang iba po yung kumukulo kasi nga doon sa kanyang friction na nangyayari habang gumagalaw sa pababa. Tama po kayo. At ang pinakadelikado sa unang bugso ng mga pag-ulan, ang mga fine ash, no? Yun pong abo sa bulkan na Pino, hindi makapenetrate ang tubig ulan pa ilalim. Kaya ito ay dadaloy pababa ng mabilis. Kaya mapapansin namin sa aming pag-aaral dyan, sa mga unang bugso ng ulan, kapag kasasabog lang ng bulkan, marami talagang lahar na bumababa. At dahil po sa nung nakarang araw, mga 5.4 kilometers po ang inabot ng pyroclastic pyroclastic deposit na magiging source naman ng lahar kapag nagsimula na ang mga pagulan. Opo, dito po sa areang ito ng paligid po ng Mount Mayon, kasi ano ho ito, landlocked ito, tuloy-tuloy lang po ito. So talagang hindi mo masasabi kung hanggang saan dadalo yung lahar kung sakali man po, Direktor, Secretary. Alam naman natin kung saan yung mga dadaluyan ng lahar. Mhm. Importante po na kasi hindi naman uulan kapag tag-ulan lang. Baka minsan may mga thunderstorm. Mm. So kailangang bantayan ng mga local government disaster managers Mm. yung mga episode na baka umulan dyan at magkakalahar. Opo. Dito po sa Taal, nagkakalahar ho ba din o hindi na kasi nga napapalibutan siya ng lawa? Depende po. Isipin na po natin na kapag may abo, ang pagkadalasan tingin natin, tulad ng lahar sa Mayon, nakatutok tayo sa bulkan. Pero doon sa Taal, isipin din natin na kapag ang abo tulad ng 2020
ay sumampa dyan sa paligid ng Taal Volcano beyond the lake. For example, sa Dalisdis, Mm-mm. na mga crater ng Big Taal Caldera, yung from Tagaytay down to Talisay, Mm-mm. di po ba Dalisdis din yan? Mhm. Pwede pong dyan magsimula ang lahar at nangyari po yan. Kahit luma pong deposito, no? Mm-mm. Lahar pa rin ang tawag dyan. Noong unang panahon, basta ma-erode po yung pababa, pwede po, ibig sabihin, patalikod naman ng hindi galing sa bulkan ng lahar, kundi sa likod ng mga bayan sa paligid. Opo, ito hong pyroclastic density currents na ito, maari po kapag nangyari ito sa Taal, maaring dalhin yung uson sa Metro Manila ng hangin. Hindi, abo na po 'yon. Abo na po. Aha, opo. Hindi na po yung gumugulong pababa. Opo. So aspo lang po 'yon. Opo. Pero ang delikado po sa Taal, yung base surge na tinatawag na dahil may pagka-horizontal ang eruption niya o blast, Mm-mm. yun po ang kinatatakutan natin. Imbes na hanggang doon lang sa isla, tumatawid po yan above water at aabot doon sa mainland. At yun po yung talagang dahilan kung bakit tayo nagpapa-evacuate Mm-mm. ng maraming tao dyan sa paligid ng Taal Lake kapag Mm-mm. may tendency na baka sumabog ng malakas ang Taal Volcano. Sa kasalukuyan, wala pong ganong threat ang Taal Volcano so far. Opo. Yung pong alert level diyan sa Mayon, alert level 3 po ngayon. Sa panahong ito, ano po ang assessment po na kaya ng PHIVOLCS, Secretary? Ang alert level threat kasi, Katen, doon sa kakayahan ng bulkan na sumabog ng malakas na mas marami ang maapektuhan. Sa kasalukuyan, hindi naman siya sumasabog ng malakas imbes na nagdedeposito ng lava. Ang pwedeng i-adjust dyan, nasa 6 kilometer permanent danger zone naman dyan. Ang pwedeng i-adjust yung distansya ng danger zone ay pagbabawal. Kahit hindi pa sumasabog ng malakas. Kasi naman yung pagulong ng bato, ang tawag namin ay run out, habang dumadami yung deposito sa Dalisdis, malaki ang volume, mas malayo ang aabutin ng pagkahulog ng lava. Opo. So kasi nga po yung iba alam niyo ho, kasi ang akala nga po ito'y pagputok, bakit hindi pa itinataas ang alert level? May panuntunan po dito ang PHIVOLCS at this time po hindi naman ito sumasabog. Ano po, yan pong inyong eksplanasyon po dito. Doon po sa pagputok ang pinagbabasihan po ng alert level. Tama kayo, Katen. At dito po talaga nagkakaroon ng kakulangan Mm-mm. ang salitang Tagalog kasi Mm-mm. sa eruption may tinatawag tayong explosive and non-explosive eruption. Mm-mm. So yung explosive, yun po talaga yung may putok o sabog. Mm-mm. Pero yung dahan-dahang paglabas, minsan parang hindi tama yung gamitin yung word na erupt na sumabog kasi hindi talaga siya sumabog o pumutok. Yun po doon nagkakalituhan at yan po ang nangyari ng isang araw. Kaya hindi po natin sinasabing pumutok ang bulkan, kundi bumagsak ang deposito ng lava, kaya nagkaroon ng pyroclastic density current o ozone. Ito ho ba'y matagal na po nangyayari sa Mount Mayon? Matagal na yan, Katet. Tuwing may episode na karamihan ay lava lang, katulad ng 2023, 2006. At talagang hindi po nakikita ng mga kababayan natin na umiit siya ng abo ng napakatayog, kundi lava lang. Kaya naging tourist attraction tuloy at lumalapit yung mga tao. At dyan sa Mayon Volcano, nagkaroon ng bypass road. No? Nasa 8 kilometers yan. Yan naman po ay safe pagdating sa mga mahinang eruption. Kaya lang nung isang araw, dahil nasa loob pa ng 6 kilometer pero malapit ng lagpasan, kaya akala talaga naman tao lumalapit sa kanila. Pero yung asphalt naman ang umabot sa mga kabayanan. Sa ngayon po, sir, ano po ang inyong rekomendasyon? Palawakin pa yung, kasi po ngayon, di ba 7 kilometer permanent o 6 kilometer ba yun? 6 kilometers. 6, okay, 6. Extended 7, ano po ang inyong rekomendasyon? Dito po sa permanent danger zone, ilang kilometro? O kaya po yung extension nito? Sir, go ahead. Yung permanent danger zone, inaral po natin yan, na kahit po mahihinang mga pagsabog, explosive eruption, kayang ma-contain sa loob ng 6 kilometers. Kaya bawal magtayo ng mga bahay dyan dapat. Yan po ang ibig sabihin ng permanent danger zone. Pero yung
extend habang sumasabog ang bulkan, kaya pong gawin yan. Kaya ang recommendation, yung mga marami ng deposito sa lava, pwedeng i-extend to 7 kilometers ang danger zone sa kasalukuyan. Yes po. Secretary, sa pagbabantay niyo po dito sa kondisyon ng Mayon Volcano, may mga indicators po ba tayo nakikita na posible ang explosion nito? Kasi kanina nabanggit niyo na major eruption. Major eruption, kung hindi man. Oo. Ayon sa DOC CIVOX, wala pang nakikita masyadong indikasyon para magsabi na posibleng magkaroon ng explosive eruption ang Mayon Volcano. Kaya nga nananatili lang sa alert level 3. Tulad po nung matinding pamamaga ng bulkan, ibig sabihin may pressure, tuloy-tuloy na pag-akyat ng lava, mas mabilis po kasi na pag-akyat ng magma, no? Magma galing sa ilalim, mas delikado po yan. Ibig sabihin, natatrap ang mga gas na galing sa ilalim. Pag dumami ang gas, mas delikado, mas explosive. Wala pa tayo nakikitang gano'n. That's good. Secretary, anong magiging diferensya pagka iniangat nyo na po ito sa alert level 4? Ibig sabihin, papalawakin ang danger zone na ipinapairal at mag-evacuate tayo ng karagdagang mga tao. Usually yan mga within 8 kilometers kasi may mga barangay pang nasa loob ng 8. So, meron sa 6, meron pa sa 8. So, magdadami ang mag-evacuate. Opo, sige po. So, Sec, salamat sa inyo pong paliwanag. Kami po ay mas natutunan ngayon kung ano po talaga ang ating naranasan dyan po naman sa Mount Mayon. Salamat po, Sec. Maraming salamat din sa inyo. Secretary Renato Solidum ng DOST. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.